Kulungan ang bagsak ng dating Vice Mayor ng Valenzuela matapos ireklamo ng Peking Investment. Ang inaalok pa niya sa mga kliyente ang pinatatayong Bulacan International Airport Project. Magbabalita si Marlene Alcaide. Pagkatanggap na 50,000 pisong marked money, agad pinalibutan at inaresto ng mga taga-NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division ang babaeng ito sa ikinasang entrapment operation. Ang sospek, si dating Valenzuela Vice Mayor Evelyn Jing Hernandez. Inireklamo siya ng negosyanteng Briton na si George Georgiou na inalok niya ng investment sa construction ng Bulacan International Airport. Base sa salaysay ng biktima, pinangakuan siya ni Hernandez na kikita ng 50 million pesos sa bawat 3.5 million pesos na investment sa isang construction company. May parte raw ang naturang kumpanya sa pagpapagawa ng paliparan. Nakapaglagak na ng 7 milyong piso ang negosyante noong 2021. Yun nga lang, hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na kita mula rito. Ito namang complainant natin, hindi niya iniisip na lulukuhin siya kasi nga itong nag-aalok is former vice mayor ng Valenzuela. So wala siyang duda nung una na talagang ang iniisip niya talaga is tunay itong project na ito. Inalok pa raw ng bagong investment ang Briton pero nalaman na niyang nakasuhan na pala dati ng estafa si Hernandez. Depensa naman ng dating vice alkalde. Sinabihan niya na raw noon ang biktima na matatagalan bago mabalik ang pera niya dahil na-delay ang proyekto. Maging siya nga raw ay nag-invest din dito. Legal po yung transaksyon at legal din po ang company nung pinasukan natin kay Mayor Edwin Santos. So, legal po ang company nila. Nakausap ng San Miguel Corporation. Yun nga lang, napag-alamang hindi rin pala rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang mga kumpanyang may kinalaman daw sa itatayong paliparan at niwala siyang lisensya at ang construction company na tumanggap ng investment. Wala siyang connection doon sa airport project sa Bulacan. Yung mga kumpanya naman na involved doon sa airport project, hindi rin siya kasama sa mga board of directors doon. Dahil dito, kinasuhan na estafa in relation to cybercrime at paglabag sa Securities and Regulation Code ang dating vice alkalde. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.